statement. At ipahintulutan nyo po sana ang PDP Laban ay basahin ang statement. Take it away, Ito Attorney. po, ang statement ng PDP tungkol sa mga nangyayari sa yung ginagawa nila Opo. na panggigipit na naman dito kay Loren Legarda. At isang beses ay magiging panauhin natin yung isang abogado nila. Sila Jing, pati naman si Jing Paras, human trafficking naman. Lahat na lang ng kapuitan ginagawa ng gobyernong ito para magipit ang kanilang mga kalaban. Eto. Obviously. Ito po ang pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino tungkol dito. Maikli lamang po ito, parang ako. Take it away. Ang Partido Demokratiko Pilipino ay mariing kinokondena at buong lakas na tinutuligsa ang panibagong yugto ng mga kasuklam-suklam na hakbang ng sunod-sunurang ombudsman na sistematikong winawasak ang lehitimong oposisyon sa pamamagitan ng paghahanda ng mga walang batayang kaso laban kay PDP chairman na si Alfonso Cusi, Senadora Loren Legarda at ang kanyang anak na si Kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. Lubhang nakakalungkot na ang kasalukuyang ombudsman sa tahasang paglapastangan sa mga prinsipyong itinaguyod at pinangangalagaan ng saligang batas ay paulit-ulit na hinayaang magamit ang institusyong kanyang pinamumunuhan bilang kasangkapan ng pampulitikang pag-uusig. Niloloko lamang ni Ginoong Remulla ang kanyang sarili sa paulit-ulit niyang at katawa-tawang pag-aangkin. Ang kanyang mga ginagawa ay bunga lamang ng kanyang tungkulin. Tanging ang mga nagbubulag-bulagan lamang ang makapagtatanggol na mula pa lamang sa unang araw ng kanyang panunungkulan ay sumusunod na siya sa mga utos ng kanyang mga padrino sa Malacanang. Higit na nakababahala na hinatulan na ng ombudsman ang usapin hinggil sa prangkisa ng solar power kahit wala pang formal na investigasyon. Isa itong malinaw na patunay na ang planong paunang investigasyon ay isa na lamang formalidad na magbibigay katuwiran sa matagal na niyang kinikimkim na pagkiling at sa matagal ng utos na gipitin at usigin ang lehitimong oposisyon sa anumang paraan. Ang pagsasama kay dating kalihim Alfonso Cusi bilang isa sa mga respondent sa planong paunang investigasyon kasunod ng matagumpay na reorganisasyon at pagpapatibay ng PDP noong Hulyo 25, kung saan siya ay lubos na inhilal bilang chairman ng partido, ay malinaw na nagpapakita na ang pinakabagong hakbang ng ombudsman ay isa lamang hayagang pagtatangka na pahinain ng lehitimong oposisyon. Sa gitna ng napakababang antas ng tiwala ng publiko sa kanyang among politikal at ang lumalawak na pagkadismaya ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. Ang PDP ay naninindigan at lalaban sa mga panibagong pagtatangkang patahimikin ang mga pampulitikang oposisyon sa pamamagitan ng lahat na legal na paraang naaayon sa batas. Paulit-ulit nang nilinaw ng PDP na ito ay tutol sa anumang extra-konstitusyonal na magpapalit ng pamahalaan at sa anumang uri ng karahasan upang makamit ang layuning pampulitika. Gayunman, ang lumalawak na pagkakaisa at pagkilos ng mamamayan sa iba't ibang komunidad bunga ng lantaran at paulit-ulit na pagsupil ng pamahalaan sa tinig at malayang pagpili ng taong bayan ay hindi na maaaring ipagsawalang bahala. Nararapat lamang napapagtanto ni Ginoong Remulla bago pa maging huli ang lahat na wag naman sanang mangyari kapag sumabog ang matagal nang namumuong galit ng taong bayan, naway kaawaan siya ng Diyos. End of statement. Okay. This is my exhortation today. Take a look at her speech. Read it, listen to it. VP Inday is still talking about local politics, but she has taken it to the world. May kakampi tayo, andyan ng US. On this matter, we stand together with the stand of the US government. Diba? And in accordance, significantly, before this, there was a call by Secretary of State, U.S. Secretary of State Marco Rubio, for the Philippine allies, for the U.S. allies to stand with it on this issue. And VP Inday's speech,
as Vice President of the Philippines, as the leading contender for 2028, is saying the exact same thing. Anong sasabihin ng mga kalaban niya? Pro-China pa rin ba siya? Anong sasabihin nitong mga kalaban niya sa 2028? Kaya niyo yan? It is, let's not lose sight of the significance that VP Inday did this speech in front of The Hague itself. Regardless of the fact that they could act, against her father, they're already doing that eh. Nakikita na natin, it's injustice after injustice, unjust decision after unjust decision. They're already doing that. In short, she has thrown caution to the winds and is saying, we are taking a stand. This is no longer just about her father. It is about how this institution creates injustice in the world. So don't get bogged down by people pointing out na, she talked about this, she talked about bang bang, she talked about violence, she is supposedly espousing violence. That's pure BS and that's intended to distract us. She was talking about the ICC in front of the ICC, an ICC that is trying her father. Kiber. So, what else for us? For us here in the Philippines, anong ibig sabihin yan? This isn't only a call about her father. This is a call about Philippine sovereignty, about the rights of every Filipino, and she is sending a strong signal. Ikaw, BBM, hindi mo to kaya. You cannot do this. You cannot stand for Philippine sovereignty because you are bogged down by your own selfish political interests. Kayo. Diba? What about everybody else? Everybody who seeks to throw their hat into the ring in 2028. Good luck sa inyo. Kaya nyo yan? Sa harap ng ICC, gagawin nyo yan? So why is it also important for us to pay attention to this? To pay attention kung anong ginagawa ni VP Inday. We have pointed out how many senators are facing cases. How many senators are facing cases where they will probably be put to jail while waiting trial for plunder. Diba? Why is it? Ang dami din ng mga vloggers who are facing cases. Everybody associated with the Dutertes are facing cases. Oh, bakit significant yung speech ni VP Inday because of that? Because in the midst of all this adversity, si VP Inday herself is facing an impeachment trial, undergoing an impeachment trial. Pero sa kaligitnaan ng matinding opresyon, nagsasalita siya. So, what can we do? Nothing less than that. Siya yung leader natin eh. Di ba? Kinikilala natin siya bilang future president natin. And she is telling us this is how we're going to go. We're going to have to be very brave. She is risking a court that will take, umbrance against her father. She is facing a court which lacks jurisdiction. So kung matapang si Rodrigo Duterte, matapang din ang anak. At doon mismo sa harap ng ICC, nagsalita laban dito. Ganun din sa tayo, humaharap ng matitinding challenge sa atin, matinding pagsubok. Di ba? Matindi ang pagsubok na hinaharap niya pero hindi siya natatakot. Tumitindig siya at nag-decide that from now on, from what I see, from now on, she is going to speak out and fight for us. Probably not in the same way that you think she ought to be doing it. But that's what she's doing now. Yan ang ginawa niya. Pero nawawala yung atensyon ng publiko sa kanya o sa speech niya o sa significance ng pagtitindig niya laban sa opresyon sa Pilipinas. Gusto nila pansinin natin yung mga maliliit na bagay na, bakit niya ginamit itong figure of speech na ito? Diyos mio. Gusto nila mawala yung atensyon sa significance ng ginagawa ni VP Inday. They want to tear her down. They don't want her to look like a leader. They want her to be, they want to chip away at the credibility that she carries, not just with every word, but with every gesture. Ito ang tinitingnan natin. Pag pinapanood ko yung speech, ito ang presidente natin. Tapos na po ang election except for the voting. And that's why she is being attacked
for little things. Ano yung mga sinasabi sa kanya? Ay, iba siya mag-English. Hello. She speaks at least 3 languages. Loko kayo, tapos maiirita kayo na ganyan ng English. Nagkukunwari pa. And I want you to remember this also. For several months already, mayroong mga operations yung mga troll farms. At isa sa mga operations na yon, yung mga kunwari DDS sila. I used to be DDS, but when I saw Sarah ganito, maraming mga posts na ganyan. Meron pa yung mga post na, I'm sure na nakita nyo to. Kunwari daw may nakausap na foreigner itong nag-post na ito. Sus, may halatang halata. Unang-una AI. Pangalawa, ang nakausap foreigner daw, grabe bihasang bihasa doon sa local politics natin. At what an amazing coincidence, di ba? What an amazing coincidence na ang nakikita ng foreigner na yon na hindi naman nakatira sa Pilipinas, hindi naman kumbaga nababasa lang daw yung tungkol kay VP Inday. Pero grabe, detalyado ang alam tungkol sa mga pinag-uusapan dito sa doon sa Pilipinas. Interesting, di ba? So I want you to pay attention. Sorry, it sounds but I need to point out to you that we must pay attention to sa mga ganito. Okay? Dinidistract nila tayo para para pansinin lang natin yung sinabi niya, yun ang pag-uusapan dun sa maliit na bagay na yon. Na how many lines out of her entire speech, but ignore the whole part where she talks about the ICC in front of the ICC in The Hague. And what's happening also is that you are being led to attack people instead of issues. Diyan tayo magkakaproblema kasi, di ba, you side with a person today, that person turns around, people let us down. But the issues, yan, mas objective yan. So, yun ang sinasabi natin ngayon. Do not allow our attention to be drawn elsewhere. Pull it back. VP Inday, still the #1 candidate. VP Inday, still the most trusted. VP Inday, still the best performing government official in the country. This is the kind of president that we want. And not only that, ang lakas na ng loob niya. Hindi na siya yung type na, nagkamali, ang daming criticism, matagal siyang tatahimik. Hindi ganun. She's out there. Umiikot siya. Can we do no less? Tayong mga ordinaryong mamamayan. Kailangan suportahan natin si VP. Yan ang gusto natin maging presidente. Kailangan madala natin siya sa 2028. Huwag natin siyang pabayaan. Hindi ko sinasabi na dapat wala tayong criticism or anything like that. Pwede naman tayo. Ginawa naman natin kay Rodrigo Duterte, di ba, nung presidente. So naman, bakit naman ganito? Bakit naman yan ang secretary of ganito mo? But at the moment, at this crucial stage in our country, at this crucial time sa Pilipinas, kasaysayan ng Pilipinas, kailangan natin magtapang. Unang-una, di ba? Whatever it is that they're going to say at the impeachment trial, kiber ako dyan. Kasi tingnan ninyo, ultimo land bank managers, ginawang issue yung nagpa-encash ng ganito. In my so many years of ganito na manager, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Girl! Pero aaminin ninyo, legal, aaminin ninyo na tama naman yung buong proseso. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. As if that meant anything in the law. So, anong gagawin nila sa mga taga-COA? Ito ang gusto kong i-point out. Whatever it is that COA employees or people are going to say, simple lang para sa akin. Why did it take so long for them to decide? Bakit initially it was considered clear? Bakit ganito? Di ba? Bakit parang ayaw nilang gumawa ng desisyon? Takot na takot sila. Why did it take so long? Hindi ba unusual din on the part of the COA? Okay. Bakit binibring up ng mga prosecutors
yung issue ng liquidations ng OVP over the confidential funds when it is not yet final. Ulitin ko yan ha. Yung decision ng COA, pwedeng i-challenge sa hukuman yan. And that, the way I understand is, i-challenge na ni na VP Inday. So this cannot be established as a fact. Kahit sabihin pa nila, ay mali yan, ay ganito yan, ay ganyan yan. Simple lang, ang batas niyan yung Joint Memorandum Circular. Kung sinundan nila yung Joint Memorandum Circular, anong pinagsasabi dun sa iba? Anong pinagsasabi dun sa iba? Diba? Yan sabi ni Marquis Juan, mini trial. Sabi ni Beng V, si Sarang takot na takot sa BI Albac. Saan ang ebidensya mo? So nga, unang-una, kung nag-object ang mga abogado niya, ano yung ibig sabihin yan? It means that they wanted to comply with the law. O, meron bang nag-object nung nag-waive na si Presidente? Pakisabi nga, takot ka dyan, wala kang ebidensya, unang-una, and you're just trying to make panira here. Daming BS comments ngayon. Full force yung mga trolls. Kakatuwa naman sila. Well, at least nakakatulong kayo mga trolls sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang kondisyon ko lang para mapuli namin kayo ay dun sa Pilipinas nyo sana gastusin, no, para umiikot yung pera. Hindi ko po alam, Miss Ambi. As far as I know, the announcement was that the COA officials are going to testify tomorrow. Sabi ni Ari, spots lang yan. Oo nga eh.